Ma'am, ito nga po no, ngayon ay headline po dito sa Pilipinas itong 181 items no na mga ebidensya na hawak po ng prosekusyon na isinumite sa panig din po ng depensa. Ito ho bang 181 items na ito? Kasama ba dito yung sinasabing posibleng mga ebidensya para po naman, opo, sinasabi nga po no, para po sa innocence or mitigating circumstance po sa panig ni dating Pangulong Duterte? Posible. Yung ebidensya kasi na required na ibigay ngayon, though ay hindi pa naman yan yung kumbaga pangkalahatan ng ebidensya. So initial pa lang yan. Mhm. At yung parang exculpating evidence, yan yung tawag kasi dyan ay kind of required to be submitted already. But yung evidence, hindi yan yung tipo, ito yung mga pangalan, ito yung mga ano. Ang hiningi Mm. lang dyan, bilang, o kaya language, ano ang English ba yan, Tagalog, Cebuano, mas Mhm. ganun yung mga hinihingi impormasyon kaya baka hindi pa yung bonggahan o kaya yung mismo patungkol sa merits of the case. Totoo bang humihingi po ng extension si Karim Khan para po sa submission po ng additional evidence? Yes, yung deadline kasi niya ay sa totoo actually April pa. Mm. Pero parang April 11 ba? Mhm. Hindi, sorry. April 11 yung sa kay Duterte. At sa bahagi niya parang mas direction. What is the direction of your um, ano ba to, of your defense? Mhm. Actually, sa kanya, ang tanong, balak mo ba na mag-invoke ng ano to, ng insanity, etc. Kung ano mang depensa yan. Pero dito kay Karim Khan, ang kanyang hinihinging oras yata, i-check ko, pero parang may nahingi pa siya ng dagdag oras pa, mag-submit pa ng additional. Mhm. So, itong initial 181 items, Mm. mas yung parang background. Ano bang itsura nito? Ito ba ay nakapapel? Ito ba ay Mm. video? Ito Mm. ba ay tao, testimonya? So, ganun ang itsura ng submission or um, yung interpares Mhm. Mm. Mm. exchange of information nila. Okay. Bakit po yata, ma'am, kung mamarapati lang po ninyo, kayo ba'y nakikipag-usap mismo dito po sa ICC prosecutor bilang counsel dito po ng mga biktima ng umano'y drug war? Hindi kami nakikipag-cooperate or hindi kami involved sa prosecution of the crime. Mhm. Talagang Office of the Prosecutor lang yan. Mhm. Ang victims ay may ibang papel. Hindi namin papel na kumbaga pruwebahan yung krimen. Pwede parang second prosecutor. Hindi mas sa amin ay views and concerns of the witnesses. Kaya sa totoo, sorry, of the victims. Kaya Mm. sa totoo, kung ano, bulag din kami sa kumbaga kaso ng Hmm. prosecution, pero susuportahan namin sila all the way. Yung Office of the Prosecutor ay nasa loob, nakapaloob sa korte. So meron siyang sariling opisina doon. At kumbaga actually independent siya sa iba't ibang mga units. May sarili siyang larga at Mhm. hindi nila kailangang kumbaga hindi sila required na mag-coordinate sa amin. Pero pwede, ayan. So yun naman yung arena, pwede. Kaya lang syempre, ano sila, very strict about, una, disclosure rules, and pangalawa, about possibility of evidence coming into their play that nabagit mo nga, exculpatory evidence. So una, kapag kasi kami ang nagbigay o kung sino man ang nagbigay, kailangan nilang sabihin sa kabila kung sino ang nagbigay. Mhm. Mhm. May Hmm. gano'n. Hindi yung Mhm. tipong gulatan na Opo, opo. nakita na lang namin out of Hmm. nowhere Mm. ito. Mm. Mm. Kailangan may source para ma-vet din nung kabila. Kaya delikado yan, lalo na kung confidential yung information o kaya yung may hawak ng impormasyon, walang Mhm. may kilala, Mhm. tapos biglang hihingin yon kung sino ang may hawak. Mhm. Then pangalawa, yung exculpatory evidence, lagit-lagi yung ini-invoke na. Alam mo yung, ewan ko pero kung minsan dito sa Pilipinas, kapag palagay mo hindi makakabuti sa kliyente mo, hindi mo na lang sinasabi sa kabila. Mm. Mm. Parang gano'n hayaan mo siyang kunin yan. Dito sa ICC, hindi. Kapag ikaw prosecution, ang objective mo, makonvict siya.
nakakuha ka ng ebidensya. For example, kalaunan makakakuha ka ng magsasabi na, palagay ko po hindi naman si Duterte ang may gawa niyan. Mm. Kunyari ganong testimonya, kailangan mong ibigay sa defense Mm. para magamit nila yon. Kaya may ganon kaming sensitivities. Mhm. Kaya hindi kami kaagad-agad at hindi fully Mm. cooperating with the prosecutor. They can do it on their own. Trial ready na yung mga yan. Okay, so para ho mas maintindihan naming lahat, no? Ah, nung panahon po na nag-iimbestiga pa itong prosecutor ng ICC, nagkaroon ba kayo ng chance together with the witnesses dito po sa kasong ito na makaharap siya para nga sa pag-establish nito pong mga facts na maari pong makonsider for the issuance of the arrest warrant? Si Karim Khan mismo, hindi. Mm. Mhm. Walang ganong medyo stricto sila at kumbaga independent. Kumbaga Mhm. sabi nila, you can give us the leads. Yung parang, sige, sabihin nyo sa amin kung anong impormasyon. And we did that with the submission of communications to the court. Mhm. But they will investigate. Kung may conclusion, hindi nila kukunin yung conclusion namin. Mhm. Ay sabi ko nga, very very stringent. Kasi sa atin, parang kung sige, bigay mo na lang sa akin lahat yan. Ako nang bahala. Or ako Mm. na ang kung adapt ko na lang kung anong sinabi mo. Ito Mm. hindi eh. Mhm. Mag-iimbestiga talaga yung court. At kahit pa nagbigay ka na ng impormasyon or ebidensya na parang kumpleto na, Mm. sila gusto nila na makumpirma, makausap mismo yung, kunyari, may nirefer kang witness, kakausapin din ulit nila yung witness na yon. Kaya sabi ko nga medyo ibang standards. Ako, Mm. natutuwa ako kasi makikita mo na yung independence of the prosecutor Mm. from the kasi hindi parang ang lalabas sa atin kung anong sasabihin ng nagsasakdal ng private complainant tatanggapin na lang ng prosecutor kasi wala na siyang Mm. oras or tamad Mm. na siya or Mm. kung ano man. Mhm. Dito talagang napakasigasi, gagawa sila ng paraan na maimbestigahan bawat Mm. isa. Sabi Mhm. nga nila, nag-submit kami ng mga communications, meron daw mga footnote. Merong mga footnote. Mm. Mm. Isa-isa ida-download nila yung footnote. Kunyari, footnote, news report tungkol sa ganitong patayan. Da-download nila yan and they will Mm. cross-check. Okay. Opo, opo. Information na nakuha sa radyo, Mhm. ida-download nila yung episode Mhm. at Mm. ita-transcribe, gagawin pang English. Mhm. Kaya ito yung tipong makakapag-convict talaga sa mga katulad ni Duterte.